Kumabog ang kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag pero labis ang pagkagalak ng puso niya na muli itong makita. Kahit pa man galit siya rito, hindi pa rin niya maitatanggi na mahal niya ito. Higit pa sa galit na nararamdaman niya. Pero dahil nagkasala ito sa kanya, hindi niya magawang pakinggan ang anuman sa mga sasabihin nito. Nanlumo siya nang makita ang bagsak nitong katawan. Hindi na niya nabilang pa ang araw na hindi niya ito nakita. Pero hindi pa naman yun ganun katagal para hindi mapansin na nangangayayat ito. Hindi rin ito naalagaan ng sarili. Ang matayog nitong tindig at bagsak na animoy wala ng pag-asa. Hindi niya alam kung dahil ba sa kanya kung bakit ito nagkagayon. Pero sa nakikita niya, ibang naging epekto niyon sa binata. Napagtanto niya kung gaano siya naging makasarili at hindi man lang inisip na masakit rin iyon para rito. Hindi lang siyang dapat intindihin at pakinggan. Hindi lang siyang nasa relasyon. Hindi lang siyang nagdurusa. Norman? Tawag ni Miguel sa binata na kaagad na nagtaas ng tingin. Miguel. Sinikap ni Miguel na huwag siyang balingan. Anong ginagawa mo rito? Inilipat kasi ang mami ko rito. Hindi man niya kita ang mukha nito dahil sa nakatalikod ito, ay halata naman sa boses nito ang lungkot. I am sorry. Your grandfather offered us for help. Tatanggihan sana namin dahil sobra-sobra na ang tulong niya. Isa pa, alam niyo naman na nagkasala kami sa inyo. It's fine. Isabel and Aaron will take good care of your mother. I'll assure you that. Salamat. Tugon nito. Kamusta na siya? Napalunok siya. May kung ano sa puso niya na nasasaktan para rito. Ang tono nito na umaasa sa sagot na hindi niya alam kung ilang beses na nitong tinanong. Habang nakatingin siya sa nangihina nitong likuran, ay hindi niya napigilang mapaluha. Why don't you ask her that yourself? Pagkasabi niyon ay itinuro siya ni Miguel. Hindi na siya nagreklamo pa. Sa mga oras na yon hindi na niya naisip pang iwasan si Norman. Lumingon nito sa kanya at siya naman ay kaagad na pinunasan ng luha niya. Ang walang buhay nitong mukha ay napalitan ng sigla, ngunit naroon pa rin ang pag-aalinlangan. Arlene. Norman. Sabay nilang tawag sa isa't isa. Mas naging klaro sa kanyang bagsak nitong katawan. Hindi niya alam kung anong nangyari at bakit parang hindi nito naalagaan ng sarili. Maitim na ang gilid ng mga mata nito at mapula na rin ang mga mata. Hindi niya alam kung ilang araw itong hindi tumingin sa salamin dahil mahaba ng mga balbas nito. Oh, may table na. Sabi ni Miguel na kaagad inilapag ang tray sa bakanting mesa. Both of you, sit down. What do you want, Norman? Ako na. Tugon ni Norman pero hindi inalis ang tingin sa kanya. Salamat na lang. I insist. I'll order lumpiang Shanghai and sinigang for you. Pagkasabi niyo ay iniwan na sila nito. Napabuntong hininga siya saka nagtungo sa bakanting mesa. Umupo siya sa silya na dikit sa pader. Si Norma naman ay nag-aalangan na sumunod at umupo sa kabila sa kaharap niya. Kamusta ka na? I am fine. Wala mang emosyon ang sagot niya. Ay masaya naman ang puso niya na marinig muli ang boses ni Norman. You. I'd be lying if I say that I am fine. But no, I am not. Napangiwi siya saka napatakip ng ilong nang maamoy ang alak rito. Malayo naman ito sa kanya pero naaamoy pa rin niya. Hindi naman iyon ganun kalakas pero kakaibang naging reaksyon ng ilong niya. You've been drinking? Yeah, walang buhay nitong sagot. I can't sleep so... Nakaramdam siya ng awa rito. Ganoon din naman siya pero hindi niya akalaing ganoon ang mangyayari sa binata. Hindi ko alam kung maswerte ba ako na makita ka o ano eh. Pero masaya ako na makita ka. Kahit hindi mo ako pakinggan. Ang mahalaga sa akin ay makita kang maayos. Napaingos siya. Yeah, sure. Thanks. Alam ko namang hindi mo na ako mapapatawad. Masyadong malaki ang kasalanan ng papa ko sa inyo. Lalo na sa'yo. You told me about your brother before, and yet, I just stood silently. I cowardly stood in front of you, afraid that you might get mad at me for not telling you the truth. Nanginginig na ang boses nito pero pilit pa rin nitong sasabihin iyon. Hindi mo maibabalik pa ang buhay ng kapatid ko. It's impossible. Kahit pa umamin ka sa akin. Alam mo kasi, hindi lahat ng kasalanan madaling mapatawad. Pero imbis na linisin mo ang sarili mo, mas lalo mo pang tinabunan ng dumi.
pinalala mo lang ang sitwasyon. At iyon ang hindi katanggap-tanggap. I am sorry. Kaya naman kitang patawarin. But the fact that you stayed with me the whole time, knowing who I was, how I suffered from my past, is very much unforgivable. Napahikbi siya. Gusto niyang pakawalan ng sakit sa puso, pero ayaw niyang makatawag ng atensyon sa mga taong naroon. Lalo na't personal iyon na bagay. I just can't believe that after I told you most everything about my life, you choose to hide yours. You became selfish. Takot kang maiwanan, pero hindi mo inisip ang mararamdaman ko. Hindi mo ako inisip. I am sorry. Kinuha ni Norman ang kamay niya, na kaagad naman niyang binawi. Dahil doon ay nalungkot ang binata. Sabi mo hindi mo ako sasaktan. But look at me now, Norman. I am miserable. Tell me, what should I do to make it up to you? Desperado nitong Saad. Lahat gagawin ko mapatawad mo lang ako. Anything to make you come back to me. Anything? Yes. Get lost. Get lost! Para siyang nasabuyan ng malamig na tubig sa binitiwang salita ni Harleen. Ang katiting na pag-asa na meron siya ay naglaho bigla sa kanya. Akala niya ibibigyan siya ni Harleen ng pag-asa. Akala niya sa sinabi nito ay mapapatawad na siya nito. Pero mali siya. Kahit siguro pagmamahal ay hindi na kayang ibigay sa kanya ni Harleen. Kahit siguro isang butil ng tiwala ay hindi na rin nito maibibigay sa kanya. Nanlulumong na pabuntong hininga siya at tumango. Naiintindihan ko. It's your decision and I respect it. Masaya ako na pinagbigyan mo ako kahit na papaano. Ayokong mag-explain sa'yo dahil ayokong masira ang paghingi ko ng tawad. After all, kasalanan ko naman. Kahit ano yata ang gawin niya, hindi na siya nito mapapatawad pa. Gusto man niyang pakiusapan si Harleen upang humingi ng ikalawang pagkakataon, ay hindi na niya nagawa. Wala siyang lakas ngayon dahil sa hindi niya maalis sa isip ang kalagayan ng kanyang ina. Susulitin na lang niya ang oras na kasama niya at nakikita niya ang dalaga. Kahit ngayon lang. Buti alam mo, malamig na sabi ni Harleen. Hindi siya sanay sa ganoong pakikitungo ni Harleen sa kanya. Kaya naman hindi niya alam kung paano muling magsasalita. Naitikom na lang niya ang bibig at nag-iwas ng tingin. Nawala lang ang katahimikan sa kanila nang umupo si Miguel sa tabi ni Harleen. Inilapag nito ang order na para sa kanya. Let's eat. Salamat. How's your mom? Bigla ay tanong nito sa kanya. Sabi mo ay narito siya sa ospital. Salamat sa iyong lolo. Hindi siya humingi ng tulong rito. Ito mismo ang tumulong sa kanila. At kahit na gusto niyang tanggihan ito pa mismong nagpumilit. Nalaman na lang niya na nasa isang private hospital na pala ang ina niya nang muli niya itong bisitahin. Kamusta naman ang lagay niya? Ayos naman. Sabi na lang niya, kahit ang totoo ay isang buwan na lang ang natitirang araw ng kanyang ina. Ayaw niyang gamitin yun upang bigyan siya ng simpatya ni Harleen. Isa pa, hindi naman niya alam kung magdadalamhati ba ito sa ina. Tumangulang si Miguel, saka bigla ay sumeryoso. Bakit hindi mo isama si Norman sa pupuntahan mo, Harleen? Bumaling siya kay Harleen, nagtatanong. Pero ang dalaga ay hindi siya tinapunan ng tingin. Kaya ko mag-isa. Saan ka pupunta? It's none of your business. Ingos ni Harleen. Mukhang wala itong balak na isama siya sa usapan. Ngunit mukhang hindi iyon ang nasa isip ni Miguel. Roxy here is going to Tondo, Manila. Taga-Tondo sila? Just her. Kibit balikat na sagot ni Miguel. Alam mo, inis na bumaling si Harleen sa kapatid. And you never told me? Inis itong sumulyap sa kanya. Pareho lang kayo. Aba, huwag mo akong itulad sa kanya. I'm just protecting you. From what? From her. Advice ko lang sa'yo bilang kapatid mo. Walang patutunguhan ng paghahanap mo sa kanya. Seryoso nitong Saad. She isn't a type of woman who you can call a mother. Kumain na lang tayo. Ani Harleen. Saka na natin pag-usapan yan. Okay. Bumaling sa kanya si Miguel. Bukas Norman ay sumama ka sa kanya. I'll text you the address. Tumango siya. Why him? Just eat, Harleen. Ani Miguel. Saka na natin pag-usapan yan. Inis na inirapan ni Harleen ang kapatid na natatawa naman itong ngumisi. Pinagmamasdan niya lang ang dalaga.
Noon lang rin niya napansin ang maputla nitong muka. Para bang nangayayat ito pero hindi naman halata. Pakiramdam niya ay may pinagdadaanan ng dalaga. Iyan lang ang kakainin mo? Tanong niya habang nakatingin sa ulam nito. Wala sa sariling kinuha niya ang isang karne sa sinigang at inilagay iyon sa plato ni Harleen. Kumain ka ng marami. Mukhang pumayat ka. Mahinang natawa si Miguel. Ikaw ba naman ang magkulong sa bahay ng 1 linggo? Hindi ka ba papayat? Nakaramdam siya ng konsensya. Alam niyang dahil sa kanya kung bakit ito nagkakaganon. Shut up! Hindi yun ang dahilan. Ano? Hamong tanong ni Miguel. It's nothing. Iwas na sagot ni Harleen. Napansin niyang pagsulyap nito na kaagad na iniwas. Kumain na tayo. Sumubo ito ng pagkain. Right. If I hadn't known any better, I might think you are pregnant. Bigla ay nabilaukan si Harleen. Kaagad niyang ibinigay ang baso na may lamang tubig sa dalaga. Si Miguel naman ay hinagod ang likuran nito. Are you alright? Yes, sagot ni Harleen nang matapos ito sa pag-inom. Masama ang tingin nito sa kapatid. Don't joke like that. What? I am not pregnant. Bakit napaka-defensive mo? Napapantastikohang tanong ni Miguel. Wala. Iwas na sagot ni Harleen. May kung ano sa puso niya na gustong malaman kung anong nangyayari sa dalaga. Pakiramdam niya ay meron itong iniinda na ayaw nitong ipakita sa kanya. Kung hindi ito buntis, ano naman kaya? Nang matapos sila sa pagkain ay sabay-sabay silang lumabas. Dumistansya na sa kanya si Harleen at hindi na siya nito magawang tapunan ng tingin. Paano ba yan, Norman? Mauuna na kami. Tinapik siya ni Miguel. See you tomorrow. Tumango siya saka bumaling kay Harleen. Ingat ka. Pero wala siyang narinig na tugon mula sa dalaga. Nagpauna na itong naglakad patungo sa sasakyan. Napabuntong hininga si Miguel. Give her a time. Hindi ko alam kung ilang oras pang kailangan kong ibigay sa kanya. Wala namang kaso sa akin kung ilang taon akong maghintay para lang bigyan niya muli ng pangalawang pagkakataon. Siyang inaalala ko. Bumagsak ang balikat niya at nanlulumong tiningnan ng dalaga. Natatakot akong magising isang araw na hindi na niya ako mahal. That'll be impossible. Si Harleen pa? Psst, mahal na mahal ka niyan. She's just mad at you. She told me to get lost. Well, that's a girl thing you probably wouldn't understand. Matampuhin ang mga babae pero may mga kiliti ang mga yan. Once na nahanap mo, tsak na magiging okay na kayo. Salamat. No problem, future brother-in-law. Nginitian na lang niya ito. Mauna na kami. Baka magalit si Buntis. Biro pa nito sa kanya bago siya tuluyang tinalikuran. Sinundan na lang niya ng tingin ng papalayong si Miguel. Nang makasakay na ang mga ito sa kotse, saka siya pumasok sa ospital. Your mother has only 1 month to live. Imporma sa kanya ng doktor nito. Hindi pa natin sigurado kung aabot pa siya ng 1 buwan. From the looks of her, I think she can't handle any more dialysis. She lost weight so we cannot perfume any treatment for her. What are you trying to say, Doc? Kung nadala niyo siya ng mas maaga rito, siguro ay maaayos pa natin. But she already had her previous treatment. That I know nothing except sa treatment record na meron siya. Binasa nito ang hawak na medical record ng ina. Inayos pa nito ang salamin upang mas mabasang nakasulat. She's been in a treatment for more than a year. Imbis na gumaling siya, mas lumala pa siya. Maybe because the hospital you had been into lacks medical instruments or maybe you skipped some of her treatment. Wala ho kasi kaming pera minsan, kaya ho hindi namin siya maipadialysis ng maayos. Sagot ng ama. Maluha-luha na ito sa balitang iniabot ng doktor. Nagpapasalamat na nga lang ho kami sa anak ko dahil may connection siya sa pamilya na may-ari ng ospital na ito. Tumango ang doktor. To be honest with you, I cannot perform any more treatment on her. Kahit pa nasa isang ospital ka na may kakayahan na magdugtong ng buhay. Kung ang mismong pasyente ang sumusuko ay wala kaming magagawa. Lumapit ang kanyang ama sa doktor. Nagsusumamo ang mukha nito. Dok, pakiusap ho. Hindi ko ho kayang mawalan ng asawa. Nalukob ng kirot ang dibdib niya habang pinagmamasdan ng ama.
Kilala niya ito bilang estrikto at matapang na ama. Ngunit pagdating sa kanilang ina ay malambot ito. Ipinapakita nito kung gaano nito kamahal ang ina. Mawala na lahat ng yaman nila, huwag lang ang ina. Iyon ang bagay na gustong gusto niya sa ama niya. Ang gusto niyang gayahin kung siya man ang magkaroon ng pamilya. Sinasabi ko ho ito upang hindi ako masisi. Napabuntong hininga ang doktor. Pasensya na ho. Nang iwan sila ng doktor ay bumagsak sa mahabang upuan ng ama. Nakayuko ito na para bang nawalan na ng pag-asa. Umupo siya sa tabi nito at sa kauna-unahang pagkakataon simula nang magkita sila ay dinamayan niya ito. Siguro ay ito na ang parusa ko sa mabigat na kasalanang nagawa ko. Malumanay nitong sabi. I know I am not a good father. Hindi ko na ipadama ng gusto sa inyong pagmamahal na gusto niyong maramdaman. Dad, you did. Bumaling ang kanyang ama sa kanya. Back then, nang muntik akong mamatay, I already know how a good father you are. But I killed someone. Naramdaman niyang konsensya sa tono ng ama. At ngayon ang pamilya pa ng batang nasagasaan ko ang tumutulong sa atin. Isn't it ironic? Kung ibang tao lang siguro ay natutuwa na sa sitwasyon natin. Pero sila, tipid siyang napangiti. Hindi nga niya alam kung anong magandang nagawa niya para suklian siya ng pamilya ni Harleen ng sobra-sobra. Kung titingnan niya ay halos pasakit lang ang ginawa niya sa apo ng Don. Pero imbis na pabayaan na siya ng mga ito ay mas lalo pa siyang inalalayan. Maybe because that's how they are. Nasa ganoong pag-uusap sila nang dumaan si Aaron sa hallway. Kung nasaan sila, may malalim itong iniisip kaya naman hindi siya nito napansin. Mabilis siyang tumayo. Aaron. Nahinto sa paglalakad si Aaron at sa lubong ang kilay siyang nilingon. Napakurap ito nang makita siya. Norman, what are you doing here? Dito kasi dinala si Mama. Naging malalim ang pagbuntong hininga nito. Halata sa mukha ang pagod. Sorry kung hindi kita napansin. Marami lang kasi akong iniisip. I see. Kaya ayaw ko magdoktor eh. Nagkibit balikat si Aaron. Treating patients is not a problem to me. It's our family drama that I am more worried about. Oh, napapahiyang tumungo siya. You'll soon know when you become part of our family. I don't think that's gonna happen. Nalulumong aniya. She doesn't want me back. Muli itong napabuntong hininga. I think I already passed that trouble. Love are the hardest one to deal with, especially when you really love the woman. Any advice? Since she is your cousin. I don't know about that. I never actually had any experience about different kind of woman. Isa lang naman kasi ang babaeng tiningnan ko. Fortunately, she became my wife. But Harleen is my cousin, so I knew her pretty well. She might be mad at you right now. She might not want to see you or even talk to you. But know this, she will need you more than anyone else right now. Hindi niya naiwasang mag-alala. Nakita niya kasing matamlay na mukha ni Harleen kanina. Kahit pa magana itong kumain ay hindi niya nakitaan ng buhay ang mga mata nito. May problema ba siya? She's been through a lot lately. Kahit paminsan ay kalmado siya. Hindi naman niya kayang itago ang emosyon niya. For all we know, she cried herself to sleep. Mas lalo lang bumigat ang nararamdaman niya. Gusto niya suntukin ang sarili dahil sa mga kasalanang ginawa niya rito. Dahil sa kanya kaya nasasaktan ito. At wala siyang magawa para damayan ito. Kung lalapitan man niya ang dalaga kapag makita siya, mas lalo lang itong mahihirapan. Pero sa iisiping umiiyak ito sa gabi dahil sa ginawa niya, ay nagpapahirap sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya dahil tinataboy siya nito palayo. If you really want to be with her, do something about it. But she needs time and space. Muli na namang napabuntong hininga si Aaron. Animoy isang malaking problema ang kanyang sinabi. I am done with my love story and I don't want to be in another's love story. So bahala kang ayusin yan. Boto kami sa'yo. At yun lang ang tanging naming magagawa. The rest is all on you. Do something about it. Tinalikuran na siya nito at naglakad na palayo. Sinundan niya ng tingin ng papalayo nitong bulto. Wala sa sariling napangiti siya.
Naguguluhan si Harley nang ihinto ni Miguel ang sasakyan sa isang klinik. Kanina pa nito iyon tinitingnan sa mapa at dahil ang buong akala niya ay may sadya ito, ay hindi niya na iyon pinansin pa. Ngunit nang basahin niyang nakasulat sa karatula ng isang klinik, ay halos magtayuan ang balahibo niya. Nahinuhanan niya na buntis siya, pero ang marinig na totoo iyon ang siyang nagpapakaba sa puso niya. Lalo na at mukhang alam rin ng kuya niya. Why? I just want to check. Baling ng kapatid sa kanya. Do you think I didn't notice? May asawa na ako. I know when something is off. Naranasan ko na yun nang magbuntis si Sapphire. Nakuyom niya ang kanyang mga kamay. I don't want to know. Na ano? Nabuntis ako. It scares me. Di ka naman pinabayaan ni Norman, di ba? I am sure that he will be the most happiest guy if he finds out that you are pregnant. Umiling siya. No, we had a deal. What deal? Now that I am pregnant, he won't have to stick around me. Are you insane? Baka sa boses ni Miguel ang galit. Papalakihin mong bata na walang ama? I don't need a man. Alam mo ba na madali lang ma-pick up ng mga sanggol sa sinapupunan ng emosyon ng kanilang ina? If you are stressed, they can pick that up right away. If you are upset, they will become upset too. Dahilan para makuna ng babaeng nagbubuntis. Tumiim ang bagang ng kanyang kapatid. Huwag mong iparamdam sa bata na isa siyang pagkakamali. Child isn't a mistake. You were lucky enough to carry one. Hindi siya nakapagsalita. Lumabas si Miguel sa sasakyan at umikot sa kabila upang pagbuksan siya. Sabay silang pumasok sa klinik. At dahil mukhang kilala ni Miguel ang OB-gynecologist, ay madali lang para sa kanilang makapasok. Hi, Eve! Bati ng doktora. How's your wife? Magandang babae. Itong tipo ng taong pagkakaguluhan ng kahit na sino. Matangkad at may magandang pangangatawan na nakatago sa puting roba na suot. May malalim itong dimples na lumalabas sa tuwing nagsasalita ito. Makinis ang balat at may maganda at makapal na buhok. She is fine. Kalmadong sagot ni Miguel. Pero naroon pa rin ang tensyon sa ekspresyon nito. Bumaling ito sa kanya at napakurap. Marahil ay nagtatanong kung sino siya. She is my sister. Alright. Ngumiti ito sa kanya. Akala ko isa ka sa mga babae niya. Hey, I don't do that anymore. Depensa ni Miguel. Mahinang natawa ang doktora. I am Claire, his ex-girlfriend. Napakurap siya at nagpapantastikohang bumaling kay Miguel. Nagkaroon ka ng girlfriend? Mahirap ba paniwalaan? Sambit ng doktora. Masyadong babaero yung kuya mo. We didn't last long because I don't want to commit myself in a one-sided relationship. Alam ko naman na minahal ako ng kuya mo. Pero siya yung tipo ng tao na hindi ibibigay ng buo ang sarili sa isang relasyon. So before I hurt myself for loving your brother so much, I broke up with him. She is my college girlfriend. Pero kami lang ang nakakaalam ng relasyon namin. Ani ng babae.